Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang opinion at itong opinion na ito ay opinionan ko rin. Okay, ang sabi ni GC Labarigi, ipapaunawa ko lang sa inyo, si GC Abariga hindi baser, nagbigay lamang siya ng opinion. Okay? Sabi niya, maestro, opinion ko lang po ito. Tayo po ay may kalayaang magbigay ng opinion. Opinion niya ito. Pero opinionan ko rin ito. Ang baril po ay parang toothbrush. Ako lang ang pwedeng gumamit ng toothbrush ko. Hindi nga ako nagpapahiram ng itak, baril pa kaya. Sa totoo lang po, marami akong natutunan sa video mo. Magandang araw po. Totoo yan. Yung iba ang pagkaano niya sa kanilang baril ay asawa na nga eh. Lalo sa mga sundalo, asawa ang turing nila niyan. Totoo yan. Kaya meron talaga na hindi nagpapahiram ng ano. Pero re-reaction na natin yan, yung tungkol sa mga pagpapahiram. Okay, at gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong magagandang comment, reaction, at lalo tigit sa inyong pag-share ng at pagla-like sa ating mga videos. Yan ay dahilan para tayo ay dumami. At ako'y natutuwa na doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din dahil nakakadagdag kayo ng revenue. Dahil ang revenue natin ay nakalaan doon sa 6 na estudyante natin tinutulungan. Ang ating pong YouTube channel ay pang charity. Dahil maganda naman po ang trabaho ko dito sa Kuwait, sa Medin Shooting Range, doon sa hindi pa nakakakilala sa akin. Ako po ay 21 years na nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Ngayon po ay Friday, wala kaming pasok. At kay Aris Balua, ang sabi niya, Sir, pwede bumili sa mga baril mo. Ayan, hindi niya pa ako kilala kasi. Sir Balua, wala po tayong pinagbibiling baril. Baka tayo ay dito na mapugutan ng mabitay sa Kuwait. Pag ginawa natin yan, makukulong tayo. At saka, kahit ako nasa Pilipinas, hindi pa ako nagbibinta ng baril. Nagtuturo lamang ako. Kung kayo may problema sa inyong mga baril, tuturuan ko kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Pero ang pagbibinta po ay hindi ko naging ugali o hindi ko ginagawa kahit nung ako ay nasa Pilipinas pa. Okay, so yan lang. Doon sa mga hindi pa nakakilala sa atin, no for sale po. At yung maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Dahil yung inyong mga pinadala dyan ay nakatulong sa mga pambaon ng mga bata. At gayon din kay Noli Peace America na nagpadala naman sa ating premiere videos. Ang laki ng tulong niyan doon sa isa nating bata na naibili natin ng reading eyeglasses. At saka yung mga school supplies, ang laki ng tulong niya na kumpleto naman yung mga school supplies ng mga bata. Okay, at again din kay Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, ayan, at natutuwa rin naman ako sa inyong mga comment. Kamukha ni JR. JR dash 1 6. Okay, ang sabi niya, inggit lang yan. Kaya ganyan siya. Sir, kulang lang yan sa pansin. Okay na. Ay kasi nga, merong mga baser tayo na sasabihin, pag tayo ay nagpaliwanag, lalo kung tungkol sa batas, sasabihin na gawa mo lamang yung batas na yan. Okay? May mga ganun kasi. Gawa mo lamang yung batas na yan. Ayaw nilang maniwala. Meron naman, na pag tayo ay bumasa sa Google, siyempre, kukuha tayo ng mga evidence para kasi nga, yung iba hindi naniniwala sa atin. Sasabihin naman na, lahat naman po pwedeng kumuha sa internet ng mga binabasa mo na yan eh. Ang gusto namin ay yung ikaw mismo ang gumawa na gano'n-gano'n. So wala akong mapuntahan sa ating mga baser. So ayan, kaya ako
ay totoo lamang. Kahit alam ko ang sagot, kahit alam ko na ang sagot, sigurado na ako dun sa isasagot ko sa inyo. Ako ay kukuha ng ebidensya. Kaya ako ay bumabasa. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala dun sa aking mga binabasa, kung hindi kayo naniniwala sa Google, problema na ninyo yan. Kasi sasabihin naman, binabasa mo lang, kahit naman sino, pwede naman maka ano niyang internet Sa internet mo lang kinukuha yung mga tinuturo mo pagka hindi ka naman kumuha ng sabihin, ginawa mo lamang yan. So, hindi ko na problema kung hindi kayo naniniwala sa aking mga binabasa. Yan ay nasa internet yan, nasa Google yan. Yan ay mga ebidensya. Kasi pagdating sa husgado, kinakailangan mo talagang may ebidensya. Okay, ay hindi naman siya baser. Si Jesse Labregue, hindi siya baser, totoo lang yan. Meron talagang mga tao na ayaw talaga nila na ipapahiram yung kanilang mga personal na gamit. Kasi ang baril nga, personal yan Kasi nga, yung yung last na video natin, ay pwedeng ipahiram yung mga baril. Nung una kasi, ang alam ko rin, hindi pwedeng ipahiram. Pero, nung nag-research ako, kaya ako nagpapasalamat din sa mga nagtatanong dahil nakakapag-research din tayo na may batas pala na pwedeng ipahiram ang mga firearms. Basta't qualified, basta't yung firearms mo ay legal, may LTAP ka, at kung ilalabas ng bahay ay meron kang permit to carry, ay pwede palang ipahiram. Pero ang hihiram ay pwede palang, pwede ay kailangan din yung hihiram ay may LTAP din. At kung ilalabas din niya ng bahay, ay meron ding permit to carry. At kung kukuha ka lamang ng permit sa PNP at ilalagay doon kung bakit mo hinihiram yung baril ni Poncio Pilato. Anong purpose mo? May threat ba sa buhay mo? O ano ang trabaho mo? Nakalagay doon. O ilalagay nila yan. Ayon sa binasa kong batas papaliwanag ko lang sa inyo. Hindi ko nababasahin ulit. Tapos nakalagay doon ilang buwan mong hiramin yan. Isusuli mo yan sa ganong pitsa. Pag dumating yung takdang pitsa na ngayon at hindi mo sinauli at nahuli sa iyo yan, illegal possession of firearms na yan. So may batas pala na ganon. So ang sabi naman ni ay ang opinion naman ni Jesse ay hindi niya ipapahiram. May tanong lamang ako ganito. Papaano kung dalawa ang baril mo? Dalawa. Yung kapatid mo nasira ang baril. Nasira ang baril ng kapatid mo. Ang trabaho niya ay halimbawa siya ay ang trabaho niya ay may threat siya sa buhay niya. Palagay na natin siya ay politician, palagay na natin siya ay kagawad, may pinakamababang kagawad siya, pero may threat sa buhay niya. Ngayon ay alam niya yung batas na pwedeng manghiram. Alam mo rin yung batas na pwedeng mong ipahiram yung baril mo. Dahil legal naman, nasira yung kanyang baril. Hindi mo ba ipapahiram? Ang tanong ko naman. Ang tanong ko, yun ay tanong ko lamang, hindi mo ba ipapahiram sa iyong kapatid? Siyempre, hindi naman lahat ng tao na gustong humiram ng baril mo ay ipapahiram mo. Mali yun. Para sa akin, ay paano kung gamitin niya sa pang-hold up? Hindi mo naman gaanong kakilala yun. Naging kainuman mo lamang. Sabihin ay pare, yung aking baril ay may lisensya naman ako. Ganyan ay tapos yung baril ko ay nasira. Ay pwede ko bagang mahiram yung baril mo? Ako hindi ako magpapahiram sa mga taong ganon. Pero kung kapatid ko, kamag-anak ko, o matalik kong kaibigan, matalik na kaibigan ay hindi ako magdadalawang isip na ipahiram ko. Lalo't kung ang trabaho niya ay kailangan niya ang baril sa kanyang trabaho. So, yun lamang ang sa akin. Ang sa akin dito ay huwag kayong magpapahiram sa taong hindi ninyo talastas ang buhay. Kung halimbawa ay kahit pa kapitbahay ninyo, kung hindi mo naman yan
talagang ka-close. Kasi meron ako may mga kaibigan talaga ako na close ko eh. Close friend ang tawag nga doon eh. Oh. Shout out sa aming naging chief firearms instructor dito, Eric Ragma. Oh. Yan talaga ang close friend ko nung ako'y nandito. Ako kasi hindi man ako mapalakaibigan sa marami, close friend ko yan. Si Eric Ragma, yung aming chief firearms instructor dito na nag-retired na. Nasa Pilipinas na. Ayan. Yung mga ganong close friend, hindi ako magdadalawang isip na ipahiram ko yung aking baril sa mga taong kagaya niya. Dahil talastas ko ang ugali niya. Kumbaga, itataya niya ang buhay niya sa akin at itataya ko rin naman ang buhay ko sa kanya. Parang ganun. Okay, di ba pag yung kapatid natin, pag nagipit, talagang itataya din natin ang buhay natin para sa kanya. Paano kung hindi mo pinahiram? May nangyari, ano ang konsensya mo ngayon? Nasaan ang konsensya mo ngayon? Hindi mo pinahiram, hindi naman tawag dalangin, may nangyari. May konsensya mo yan. So, kaya siguro, ito ang aking palagay kaya siguro, may nagsulong ng batas na ganyan. Isa yan. Yung batas na ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit nagkamero ng ganyang batas. Sa totoo lang. Kaya nung ni-research ko yan, kasi ako, pag ako yung sumasagot sa mga tanong ninyo, talagang nire-research ko muna, baka tayo mabutasan eh. Hindi natin alam, yung palang nagtatanong, alam na rin. Alam ninyo, may mga nagtatanong na alam na rin nila yung sagot. Susubukan ka lang nila kung alam mo rin. Pero ako, kahit alam ko na yung sagot, babasahin ko pa rin. Kasi nga, may nagsabi na, gawa mo lang yung batas na yan eh. Lalo doon sa mga self-defense. May magsasabing ganun. Kaya maganda yung binasa ko yung batas at ako'y natutuwa naman na naliwanagan din kayo na may mga batas na ganun. May nagsasabi naman na na mga may basher din na nagsabi, sabi ka ng batas, abogado ka ba? Di ba may mga ganun? Ako pa hindi abogado, pero linya ko po ang magturo ng tungkol sa batas sa baril. Kung ang tinuturo kong batas ay yung tungkol sa mga nakawan, yung tungkol sa mga nag-away sa kalye o batas trapiko, pwede ninyo akong doon, batas trapiko yun enforcer ka ba? Bakit? Ang pwede lang bang magpatupad ng batas trapiko ay mga abogado, di ba? Enforcer. Sino bang nagpapatupad ng batas? Sa traffic. Di enforcer, police, traffic. Hindi abogado. Ang abogado ba ang tagapagpatupad ng batas? Hindi. Ipagtatanggol ka lang yan kung ikaw ay nakalabag sa batas o ikaw ay may kaso. Ipagtatanggol ka. Hindi naman sila nagpapatupad ng batas. May batas tungkol sa mga doktor. Abogado ba ang nagpapatupad ng batas na yan? Hindi. Dapat kung doktor ka, alam mo ang batas ng panggagamot. Baka kayo nagdudoktor, baka kayo nagagamot-gamutan dyan, nag-uupira-upira ka dyan eh. Tinan mo, maraming nagpapaganda na mukha. Yun, nagmukhang kamatis yung ilong. Hindi pala naman doktor. May batas dyan. Kaya dapat, alam natin yung batas pag pinapasok natin. Firearms instructor ako. Siyempre, alam ko ang batas tungkol sa baril. Firearms instructor ka eh. Paano ka naging firearms instructor kung hindi mo alam ang batas sa baril? So, yun ang punto ko dyan. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi ka naman abogado, nagsasabi ka ng batas tungkol sa mga ganyan-ganyan. Ayaw namang isa. Ang sabi naman ng isa, ipakita mo yung certificate mo. Sabi ko naman, ayaw ko nga ipakita yung certificate ko dahil ako ay baka sabihin mayabang. Hindi, ipakita mo.
Hindi kayabangan yan. Oh. Di napilitan tayong ipakita natin yung certificate. Pakita mo pati yung certificate mo nang ikaw ay graduate ng machine shop. O kita mo. Eh di pinakita ko naman. Eh kasi pag hindi ko naman pinakita, di mayabang ka. Nagyayabang ka lang. So ganyan talaga. So ako'y natutuwa naman kay Jesse Alabrage na nag-comment siya ng ganito. Nag-comment siya na talaga namang yung baril natin ay wag nating ipapahiram. Ang punto ko dito ang punto ko lang dito. Tama naman si Jesse. Wag tayong magpapahiram kahit pa yung may legality na, kahit pa legal na. Wag natin ipapahiram yung ating mga baril sa hindi natin talagang ka-close. Yung bagang kung hindi natin kumbaga hindi kadugtong ng ating puso, may nasabing gano'n yung mga matatanda, doon lamang natin ipapahiram. Huwag tayong, ito ay isang advice ko rin. Kasi, nagbasa ako ng batas na ganyan, ay pwede palang ipahiram. Ay, baka naman gawin ninyong gun for hire. O kunyari ay, halimbawa, ay mayroon pala, pwede pala ay di pa upahan ko na lang ito. Under the table naman yung pera. Wala namang nakakaalam. Ay huwag kayong gagawa ng ganun. Gun for hire na yun. At pag yun ay nabuking kayo na ginagawa ninyo yun at nagamit yung inyong baril nagamit sa crime at nahuli ay may kalalagyan kayo. So ingat po tayo. Dahil kaya ko naman dinugtungan yung part 2 ay ito'y part 2 para tayo ay magkamero ng awareness. Awareness ito na hindi ko mo pwedeng magpahiram tayo ng baril ay pupunta na tayo doon at kung ay pwede pala sige, papahiram ko ito sa iyo. Kukuha tayo ng ay wag yung ganoon. Wag tayong lalabag sa batas. Magsisinungaling kayo doon sa PNP. Sasabihin ninyo na ganun ganire. Pagkatapos ang ginawa naman nung nanghiram sa inyo ay halimbawa, hiniram nung isang tao sa inyo. Pinahiram naman ng doon sa mga karnaper, gun for hire. Wala kang kalam-alam ngayon. Yung baril mo ay ginagamit na ngayon sa pang-hold up. Ay pag nahuli yan, ay damay ka. Kaya ingat tayo kahit may batas na ganyan. Hiniram nung isa nating kapitbahay, halimbawa, na nakilala na, kapitbahay mo naman ako legal din naman ako Sira lang yung baril ko, permin mo ako niyan. Punta tayo doon, pagawa tayo, sabihin natin na ganun-ganun ang dahilan. Nabigay ngayon. Nag-granted ngayon yung mga dahilan ninyo. Naibigay mo ngayon yung baril mo doon. Doon sa yung kapitbahay na ganun. Ang ginawa naman nung nanghiram sa iyo, pinaupahan naman ngayon sa gun for hire. Ginamit naman sa krimen. So, ingat po tayo. Kaya, tama si yun ang sinasabi na tama dito si JC. Tama si JC. Doon ito may tama si JC. Kaya, ako'y natutuwa na may naglalabas ng opinion ninyo. Kaya pag kayo naglabas ng opinion ninyo, ay palalawakin natin yung opinion ninyo na may tama din yung mga opinion ninyo. Pero may mga exemption din na dapat nating tingnan. Kung yan ay kapatid natin, kung yan ay best friend natin na talagang ang buhay niya ay may threat, ay huwag naman tayo magdamot. Okay. So yun lang ang puntos ko dyan. At maraming salamat sa iyo, JC Alabrage, sa iyong comment at na-elaborate natin, nabigyan natin ng part 2 yung pagpapahiram ng baril. Okay, sa mga taga Pinamalayan, Oriental, Mindoro, suportahan po ninyo yung aming burger house dyan, Papa Burger sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, Alvarez Street. Sabihin lamang ninyo na kayo ay subscriber ni Pinoy Firearms Instructor, buy one take one. Okay, yan na sa pamumuno ng aking pagmamanage ng aking anak na bunso, si Elmer Jr. Mapapaburger kayo sa sarap. Punta kayo sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Maraming salamat sa inyo. At babasahin ko lamang yung ating community spotlight.
Shoutout sa iyo, Gimboy, meron kang 59 engagement. Shoutout sa iyo, USTD, meron kang isang engagement. Shoutout sa iyo, JR Tindok, meron kang 49 engagement. Shoutout sa iyo, Kablas, meron kang isang engagement. At shoutout sa iyo, Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Okay yan po. Pakishare lamang yung ating mga videos, mag-comment, at mapapasama rin kayo sa ating community spotlight. Maraming salamat po sa inyong lahat.